Marshall Peak, Kabanata 4477. Shortcut. Kung paano hinikayat ni Yang Kai si Wei Gu na makipagtulungan sa kanya, iyon ang resulta ng kanyang sariling kakayahan at karisma. Hindi nag-abala si Shu Linggang na bigyang pansin ang bagay na iyon. Ang paglilinang ng Heaven Opening Realm Masters ay nagmula sa akumulasyon at pag-ulan ng oras. Ang pagpino sa Heaven Opening Pills o cultivation resources ng iba't ibang grado ay ang pinaka-orthodox na paraan ng cultivation sa Heaven Opening Realm Masters mula noong sinaunang panahon. Kahit na ito ay isang mahabang proseso, ito rin ang pinakaligtas at pinakasimpleng paraan. Natural, may mga taong gustong mag-shortcut. Ang pagpino sa pamana ng Universe Worlds para sa sariling paggamit ay isa sa mga pamamaraan, ngunit ang pamamaraang ito ay may maraming mga disbentaha. Ang pamana ng mga Universe Worlds na napino ay maaaring hindi ganap na tugma sa sarili. Kung may anumang pagtanggi na mangyari, ang pamana ng isang tao ay maaaring bumagsak bilang isang resulta. Ang mga benepisyo ay hindi katumbas ng halaga sa pagkawala. Bukod dito, ang bawat solong Universe World ay natatangi. Kasama dyan ang mga miniature universe sa loob ng Heaven Opening Realm Masters tulad natin. Hindi mailarawan ng isip na mahirap makahanap ng miniature universe na perpektong umaakma sa iyong paglilinang. Ang boses ni Shu Linggang ay dahan-daang pumasok sa tainga ni Yang Kai. Bahagyang tumanggaw si Yang Kai. Minsan ay nakilala niya ang isang Heaven Opening Realm Master na sinubukang pinuhin ang pamana ng Demon Realm upang maibalik ang kanyang lakas. Kaya lang pinigilan niya ang Heaven Opening Realm Master na iyon na magtagumpay at kalaunan ay pinatay siya dahil sa pagsubok. Sa kabaligtaran, ang World Force na inilabas noong pagkamatay ng Heaven Opening Realm Master na iyon ang nagpakain sa Demon Realm sa halip. Ngunit, dahil mahirap gumamit ng mga shortcut ay hindi nangangahulugan na walang mga shortcut. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai sa mga salitang iyon at nagtanong siya. Senior, ibig mo bang sabihin? Makahulugang sinulyapan ni Shu Linggang si Yang Kai. Mayroon kang mataas na ambisyon sa simula at naglalayong direktang sumulong sa 7th grade Heaven Opening Realm. Sa kasamaang palad, ang iyong mga aksyon ay nakakaapekto sa pagpapaubaya ng maraming tao. Sa huli, napilitan kang sumulong sa 5th grade Heaven Opening Realm sa Shattered Heaven. Ilang taon na lang ang nakalipas mula noon, kaya paano naging posible para sa isang 5th grade Heaven Opening Realm Master na umaban sa 6th grade Heaven Opening Realm sa napakaikling panahon? Naniniwala ako na tumpak ang impormasyong natanggap ko, kaya dapat ay sumulong ka lang sa 5th grade Heaven Opening Realm sa Shattered Heaven, hindi sa 6th grade. Nanatiling tahimik si Yang Kai. Hindi iyon isang bagay na kaya niyang itago kahit na gusto niya. Maraming tao ang naroon upang saksihan ang kanyang pagsulong pagkatapos ng lahat. Maging si Ku Huashang ay naroroon, kaya hindi kakaiba para kay Shu Linggang na malaman ang tungkol sa bagay na ito. Ito ay usap-usapan na mayroong isang mahimalang gamot sa mundong ito na kilala bilang ang World Fruit. Ang mga World Fruit ay maaaring nahahati sa low grade, mid grade, at high grade. Ang grado ng World Fruit ay tumutugma sa grado ng Heaven Opening Realm. Higit sa lahat, pinapayagan ng World Fruit ang isang cultivator na ligtas at direktang sumulong sa susunod na grado ng walang anumang nakatagong panganib. Nagpatuloy si Shu Linggang sa pagsasalita nang hindi isinasaalang-alang ang opinyon ni Yang Kai. Pareho kayong pumasok ni Queer sa Great Cosmological Realm noong nakaraan. Noong panahong iyon, may nag-auction ng low-grade world fruit sa Yinyang territory. Ang taong iyon ay nakapasok na rin sa Great Cosmological Realm dati. Ayon sa impormasyong nakuha ng Yinyang Cave Heaven, nakuha ng taong iyon ang kanilang low-grade world fruit mula sa Great Cosmological Realm. Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala ako na nagawa mong umunlad mula sa 5th grade hanggang sa 6th grade sa napakaikling panahon sa pamamagitan ng pagkonsumo ng isang mid-grade world fruit. Talagang matalas ang paningin ni Senior. Tapat na inamin ni Yang Kai. Oo, sumulong ako sa 6th grade Heaven Opening Realm sa pamamagitan ng pagkonsumo ng isang world fruit. Mabuti, bahagyang ngumiti si Shu Linggang. Kung ganoon nga, ikaw at ang Queer ay talagang bagay na bagay para sa isa't isa. Noong una ay nag-aalala ako na maaaring magkaroon ng agwat sa pagitan ng limitasyon ng Queer sa hinaharap at sa iyo. Mukhang nag-alala ako sa wala. Kung si Yang Kai ay sumulong sa 5th grade Heaven Opening Realm, kung gayon ang kanyang limitasyon ay ang 7th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, kung naabot niya ang 6th grade sa tulong ng isang World Fruit, kung gayon ang kanyang hinaharap na limitasyon ay ang 8th grade, nakapareho ng Ku Huashang. Sa mga kakayahan na tulad nila, hanggat nabigyan sila ng sapat na oras, ilang oras na lang bago sila umakyat sa 8th grade Heaven Opening Realm.
Siguradong may magandang kapalaran ka upang makakuha ng isang mahalagang kayamanan tulad ng isang mid-grade world fruit. Hindi ka takataka na handa kang sumulong sa 5th grade heaven opening realm pabalik sa Shattered Heaven. Bahagyang tumango si Shu Linggang at sinulyapan si Yang Kai ng may pagsang-ayon. Ang pagkonsumo ng world fruit ay ang pinakakilalang shortcut na umiiral. Senior, sinasabi mo ba iyan? May iba pang shortcut, bahagyang ngumiti si Shu Linggang. Siyempre, ang 3,000 mundo ay malawak at naglalaman ng walang katapusang misteryo. Kahit na ang isang high-grade heaven opening realm master na tulad ko ay maaaring hindi matuklasan ang lahat ng misteryo nito sa buong buhay ko. Ang tanging dahilan kung bakit hindi mo pa narinig ang mga shortcut na ito ay dahil hindi mo pa nakikita o nararanasan ang mundo. Seryosong sinabi ni Yang Kai. Pakipaliwanagan mo ako, Senior. Nagtanong si Shu Linggang. Narinig mo na ba ang isang temporal river? Isang temporal river. Si Yang Kai ay namangha. Ito ay isang likas na kababalaghan na puno ng mga misteryo ng panahon. Ang daloy ng oras sa loob ng temporal river ay iba sa labas ng mundo. Maaari itong maging 10 beses, 100 beses, o kahit 1,000 beses na mas mabilis. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Natigilan ang ekspresyon ni Yang Kai sa pagkagulat. Ibig bang sabihin ng senior na ang paglilinang sa loob kung ang isang tao ay naglilinang sa temporal river sa loob ng 1,000 taon, 1 taon lang ang lilipas sa labas ng mundo? Inihayag ni Shu Linggang ang isang pagpapahayag ng nostalgia. Bagaman 1 taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo, maaari mong linangin ang 10, 100, o 10,000 taon sa loob. Ang pamana na naipon mo ay natural na magiging mas malakas kaysa sa iba. Bukod dito, ito ang karaniwang proseso ng akumulasyon at pag-ulan, kaya walang anumang nakatagong panganib. Noon, pumasok ako sa isang temporal river at nakakuha ako ng malaking benepisyo bilang resulta. Mukhang nabigla si Yang Kai. Hindi ako makapaniwala na may kakaibang parang temporal river sa mundong ito. Kung hindi ko ito narinig kay Shu Linggang mismo, baka hindi ako maniwala na may ganoong bagay. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naalala niya ang tungkol sa Floang Time Great Emperor. Ang Floang Time Great Emperor ay bihasa sa Tao of Time, at ang Floang Time Temple na naiwan niya ay minsang nabuklod ng maraming time principles. Ang dalawang maliliit na bata, sina Yang Xiao at Yang Zhou, ay nagtanim sa pag-iisa sa loob ng 100 taon sa loob ng Floang Time Temple, ngunit ilang taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Kaya naman, ang Floang Time Temple ay katulad ng isang artificial na temporal river na nilikha ng Floang Time Great Emperor. Nakakalungkot lang na matagal nang naubos ang time principle sealed within at ang daloy ng oras sa Floang Time Temple ay bumalik sa normal. Kung titingnan ang mga bagay mula sa puntong ito, makikita na ang Floang Time Great Emperor ay isang hindi pa nagagawang henyo. Kung hindi siya namatay pagkatapos ng kanyang pakikipagtagpo kay Mo Sheng, tiyak na magkakaroon siya ng lugar sa 3,000 mundo. Sa isiping iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Senior, maaari bang ang pagkakataong binanggit mo ay temporal river? Tumawa si Shu Linggang. Sana, kung may makakarating sa temporal river, matagal na silang pumasok para maglinang. Hinding-hindi sila aalis sa lugar na iyon hanggat hindi nauubos ang time principles sa loob, kaya dapat itigil mo na ang pangangarap tungkol sa temporal rivers. Si Yang Kai ay namangha. Noon lamang niya napagtanto na ang isang temporal river ay isang bagay na tulad ng isang mapagkukunang nagagamit. Kung may makatuklas ng isa, makatuwiran lamang na hindi sila mag-iiwan ng anuman para sa iba. Huwag na munang mangarap tungkol sa temporal rivers pansamantala. Ito ay isang napakabihirang pangyayari sa 3,000 mundo. Kahit na may lumitaw, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong maranasan ito. Tumigil sandali si Shu Linggang bago siya nagpatuloy. Ang temporal river ay isa sa mga shortcut, ngunit ang isa pang uri ay small source worlds. Small source worlds. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai at ipinakita ang isang kain na hinalang ekspresyon. Hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. Dahil nakakuha ka ng isang world fruit, malamang na pumasok ka sa mundo sa loob ng world fruit. Tumango si Yang Kai. Tama, higit pa rito, higit sa 1 beses niya itong ginawa. Hindi naiwasang alalahanin ni Yang Kai ang panahong iyon sa Great Cosmological Realm. Gamit ang small sealed world para manloko, nagdala siya ng grupo ng mga tao para makaranas ng higit sa 100 mundo sa loob ng iba't ibang world fruits. Sa bandang huli ay nagalit niya ang world tree, na naging dahilan para bugbugin siya nito ng husto. Ang insidenteng iyon ay talagang nakakatroma. Ang small source worlds ay katulad ng naranasan mo noong pumasok ka sa mundo sa loob ng world fruit.
Masasabing ang Small Source World ay isang mas mahinang bersyon ng World Fruits World. Pakipaliwanagan mo ako, Senior. Mapakumbabang sabi ni Yang Kai. Ang daloy ng oras sa isang Small Source World ay iba sa labas ng mundo, at kung maaari mong pinuhin ang bahagi ng source strength ng Small Source World, pagkatapos ay makakakuha ka lamang ng isang bahagi ng World Force ng Small Source World. Kung isasama mo ang World Force na ito sa iyong katawan, pulalakasan nito ang pamana ng iyong miniature universe at ililigtas ka ng maraming taon ng paglilinang. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai sa mga salitang iyon. Kung makukuha niya ang World Force ng Small Source World sa pamamagitan ng pagpino ng Source Strength sa Small Source World, tiyak na ito ay tulad ng binanggit ni Shu Linggang. Pulalakasan niya ang kanyang pamana at mag-iipon ng maraming mahirap na oras sa paglilinang. Hindi nakakagulat na binanggit niya na ang Small Source World ay isang mahinang bersyon ng World Fruit. Ang isang World Fruit ay makakatulong sa isang Heaven Opening Realm Master na direktang sumulong sa susunod na order, ngunit hindi magagawa ng isang Small Source World. Gayunpaman, ang Small Source World ay may sariling mga pakinabang kumpara sa isang World Fruit. Ang isang World Fruit ay maaari lamang gamitin ng isang tao ng isang beses. Sa kabilang banda, ang Small Source World ay maaaring maging training ground para sa maraming tao. Ang Small Source Worlds ay isa sa mga pundasyon na sumusuporta sa Cave Heavens at Paradises. Bawat Cave Heaven at Paradise ay magkakaroon ng kahit isang Small Source World. Ang Yin-Yang Cave Heaven ay may kabuuang 3 Small Source Worlds. Mukhang nasa sabik si Yang Kai. Kaya ang pagkakataong nabanggit mo kanina. Sumagot si Shu Linggang. Tama. Ang pagkakataong inihanda ng Monarch na ito para sa iyo ay ang pagkakataong makapasok sa isa sa Small Source Worlds. Ang Small Source World na ito ay ang high grade sa mga Small Source Worlds sa Yin-Yang Cave Heaven. Kung maaari mong pinuhin ang bahagi ng Source Strength, tiyak na makakakuha ka ng malaking pakinabang. Nagpapasalamat na sinabi ni Yang Kai. Maraming salamat, Martial Uncle. Ang gayong mahalagang regalo ay hindi ka panipani walang mapagbigay. Binanggit din ni Ching Kui na kakaunti ang nakatanggap ng pagkakataong ito, maging sa mga nasa Yin-Yang Cave Heaven. Halos mahulaan ni Yang Kai ang mga dahilan para sa mga mahigpit na paghihigpit. Binanggit ni Shu Linggang na ang Small Source Worlds ay maaaring maging lugar ng pagsasanay para sa maraming tao. Gayunpaman, ang Small Source World ay humihina sa tuwing may magpino ng bahagi ng source strength nito. Kung hindi gagawin ang pangangalaga, ang Small Source World ay ganap na maglalaho isang araw. Kung ikukumpara sa isang minsanang gamit na consumable item tulad ng World Fruits, ang Small Source World ay maaaring gamitin ng maraming beses, kahit na ang mga epekto ay hindi kasing ganda ng World Fruit, ngunit may kani-kanilang mga pakinabang. Magkagayunman, may limitasyon sa kung gaano karaming beses magagamit ang Small Source World sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon. Iyon ang dahilan kung bakit tanging ang pinakamahuhusay na cultivator sa Yin-Yang Cave Heaven ang maaaring makapasok sa Small Source World. Sa anumang kaso, ang pagkakaroon ng Small Source World ay walang alinlangan na mas mahalaga para sa isang sekta kaysa sa isang World Fruit. Pagkatapos ng lahat, ang una ay maaaring makatulong na madagdagan ang lakas ng maraming mga disipulo sa paglipas ng panahon, habang ang huli ay makikinabang lamang ng isang tao. Malamang na dumaan si Shu Linggang ng maraming problema para pasukin ang isang semi-outsider tulad ni Yang Kai sa Small Source World. Hindi mo kailangang mag-isip ng malalim. Ginagawa lang ito ng Monarch na ito para sa queer. Dahil kaka-advance mo lang sa 6th grade Heaven Opening Realm, hindi matatag ang iyong pundasyon at kulang ang iyong pamana. Ang pagpasok sa Small Source World ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong makaipon at mamuo ng kaunting lakas. Kung hindi, magiging hindi patas para kay queer kung makatagpo ka ng panganib at mamatay ng maaga. Mahinang sabi ni Shu Linggang. Bukod dito, walang garantiya na magkakaroon ka ng kahit ano kahit na pumasok ka sa Small Source World. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong sariling pagsisikap at swerte. Magtiwala ka, Martial Uncle. Gagawin ng junior na ito ang kanyang makakaya. Time na saad ni Yang Kai. Nandito na tayo. Biglang huminto si Shu Linggang sa kanyang kinatatayuan at tumayo sa gitna ng kawalan. Laming-galing si Yang Kai sa paligid ngunit wala siyang nakita. Samantala, gumawa si Shu Linggang ng isang set ng mga hand seal bago siya biglang tumuro sa harapan at sumigaw. Pakiusap, sagutin mo ang aking tawag, Ancestor. Isang stream ng liwanag ang sumabog, na nagdulot ng mga ripples na kumalat sa void sa unahan. Matapos ang mga ripples, isang matandang nakaupo na nakakross ang mga paa na nakakatakot na lumitaw sa paningin ni Yang Kai nang walang babala. Ang matanda ay may puting buhok at puting balbas. Mahaba ang kilay niya na nakasubsob sa dibdib niya.
Ang kanyang pangitaas na katawan ay walang saplot at natatakpan ng matitibay na kalamnan na kumikinang sa isang tansong kinang na tila naglalaman ng walang katapusang dami ng kapangyarihan. Ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay natatakpan lamang ng isang pares ng plain linen na pantalon. Higit pa rito, nakayapa pa. Nang imulat ng matandang lalaki ang kanyang mga mata, parang may dalawang maliwanag na araw na umiral. Martial Peak, Kabanata 4478. Panganay na kuya, pagbati, ninuno, yumuko si Shu Linggang nang may paggalang. Si Yang Kai, na nakatayo sa likod ni Shu Linggang, ay nagmamadaling sumunod at yumuko. Matapos makinig sa paraan ng pakikipag-usap ni Shu Linggang sa matandang ito, paanong hindi niya malalaman na ang taong ito ay isa sa mga Supreme Elder ng Yin Yang Cave Heaven. Higit sa lahat, ang mga nasa 8th grade Heaven Opening Realm lang ang maaaring magsilbi bilang Supreme Elder sa Cave Heavens and Paradises. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Yang Kai ang isang cultivator sa 8th grade Heaven Opening Realm. Bagamat si Bishi ay nagtataglay ng lakas na katumbas ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, siya ay isang Divine Spirit, kaya may malinaw na pagkakaiba sa pagitan niya at ng isang aktwal na 8th grade Heaven Opening Realm Master. Sumulyap si Yang Kai sa direksyong iyon at nakita niya na ang hubad na dibdib ng matanda ay natatakpan ng makakapal at magkadikit na peklat. Para silang mga mababanggas na alupihan na gumagapang sa buong katawan niya. Ang pinakamahabang peklat ay lumawak mula sa kanyang kaliwang balikat hanggang sa kanang bahagi ng kanyang baywang. Bahagyang nagulat si Yang Kai. Ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay napakalakas, kaya sino ang maaaring makapinsala sa isang ninuno ng Yin Yang Cave Heaven? Kailangang sabihin na ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay may napakalakas na sigla at masiglang kakayahan sa pagbawi, kaya karamihan sa mga pinsala ay hindi mag-iiwan ng bakas sa kanila. Gayunpaman, ang mga peklat ng mga nakaraang pinsala ay nanatiling nakakabigla sa katawan ng matandang ito. Naiisip kung gaano kalubha ang pinsalang natamo niya noon. Ano ito? Tahimik na tanong ng Supreme Elder. Sumagot si Shu Linggang. Ancestor, pakiintindi. Nais ng disipulong ito na ipadala ang junior na ito sa Divine Armament World. Mangyaring buksan ang hangganan ng mundo at lumikha ng isang koridor, Ancestor. Sinulyapan ng Supreme Elder si Yang Kai at bahagyang kumunat ang kanyang noo. Ang batang ito ay hindi isang disipulo ng Yin Yang Cave Heaven, tama ba? Ang kanyang mga mata ay hindi kapani-pani walang matalas, kaya't masasabi niya sa isang sulyap na si Yang Kai ay hindi kabilang sa Yin Yang Cave Heaven. Ipinaliwanag ni Shu Linggang. Maaaring hindi siya disipulo ng Yin Yang Cave Heaven, ngunit maaari na siyang ituring na son-in-law ng Yin Yang Cave Heaven ngayon. Kaya ganyan yan. Bahagyang tumango ang matanda. Dahil siya ay manugang ng ating Cave Heaven, mayroon siyang mga kwalifikasyon para makapasok sa Divine Armament World. Mayroon ka bang utos mula sa Sect Master? Narito ang utos. Pakitingnan, Ancestor. Itinaas ni Shu Linggang ang kanyang kamay at naglabas ng isang stream ng liwanag. Nahuli ng matanda ang daloy ng liwanag at mabilis na sumulyap. Pagkatapos, tumango siya. Naayos na ang lahat. Habang sinasabi iyon, bigla siyang nagtaas ng kamay at tinuro ang isang lugar sa tabi niya. Isang malaking puyo ng tubig ang biglang lumitaw sa void ng walang tunog. Ang napakalinaw at natatanging aura ng isang universe world ay nagmula sa loob ng vortex. Ipagpatuloy mo. Ang small source world ay isang kawili-wiling lugar. Huwag matarante anuman ang makaharap mo sa loob. Maingat na galugarin at tiyak na makikinabang ito sa iyo. Tinapik ni Shu Linggang si Yang Kai sa balikat. Maraming salamat, Martial Uncle Shu. Maraming salamat, Ancestor. Tumango si Yang Kai at dumiretso sa vortex. Isang pakiramdam ng kawalan ng timbang ay agad na bumalot sa kanya. Hanggang sa nawala ang pigiran ni Yang Kai ay dahan-daang nawala ang puyo ng tubig. Sinulyapan ng Supreme Elder si Shu Linggang at nagtanong. Hindi mo siya binigyan ng selyo upang makatakas. Paano kung mamatay siya sa loob? Ngumiti si Shu Linggang. Kung mamatay siya sa loob, ibig sabihin ay wala siyang espesyal. Kung ganoon, hindi siya kwalipikadong maging isang manugang ng Yin Yang Cave Heaven. Mabuti, hindi na nagsalita pa ang Supreme Elder. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho muli. Eldest Senior Brother, gumising ka na. Naramdaman ni Yang Kai na parang may humihila sa kanyang pagkatulala. Isang kagyat na sigaw ang pumasok sa kanyang mga tainga at dahan-dahan siyang nagising at nagmulat ng kanyang mga mata. Gayunpaman, umikot ang mundo sa kanya at madilim ang kanyang paningin. Pag napahawak siya sa ulo niya at napaungol sa sakit. Eldest Senior Brother, tigilan mo na ang pag-inom. Mamamatay ka kapag nagpatuloy ka sa pag-inom ng ganito.
Muling umalangaw-ngaw ang boses na nagpagising sa kanya. Isang malakas na amoy ng alak ang nananatili sa kanyang ilong at likas na naramdaman niyang kay na siya ay lasing, kaya, hindi niya maiwasang magulat. Hindi naman siya masyadong mahilig uminom. At saka, paanong ang isang 6th grade Heaven Opening Realm Master na tulad niya ay madaling malasing? Nang subukan niyang hikayatin ang kanyang kapangyarihan na ikalat ang epekto ng alak at gumaling mula sa kanyang hangover, nanigas siyang kay sa pagkabigla at ang kanyang mga mata ay biglang dumilat. Walang gaanong kapangyarihan sa kanyang katawan, isang mahinang bakas lamang ang dumadaloy sa kanyang meridian at sa kanyang katawan. Kung ikukumpara sa kanyang lakas bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ang kaunting kapangyarihan na ito ay napakahina na halos hindi napapansin. Labis ang pagkabigla kaya agad siyang napawi sa kalasinggan. Bago pa man maintindihan ni Yang Kai kung ano ang nangyayari, nakaramdam siya ng sakit sa kanyang ulo. Isang walang katapusang daloy ng masalimuot na impormasyon ang bumuhos sa kanyang isipan, dahilan upang siya ay mapaungol sa sakit na parang isang sugatang hayop. Nagulat ang taong nasa harapan niya at mabilis na napabulalas. Anong meron, eldest senior brother? Huwag mo akong takutin. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay kumalma si Yang Kai at tulala siyang nakatingin sa mesa sa harap niya. Ang kanyang pangalan ay Yang Kai pa rin, ngunit ngayon siya ay isang disipulo ng Void Spirit Sword Sect. Ang Void Spirit Sword Sect ay isang napakaliit na sect na may ilang dosenang miyembro lamang. Ito ay walang iba kundi isang butil ng buhangin kung ihahambing sa buong Divine Armament World. Mayroong hindi mabilang na iba pang maliliit na sekta tulad ng Void Spirit Sword Sect sa mundo na ito. Maaga siyang pumasok sa sekta at naging eldest senior brother ng henerasyong ito ng mga disipulo. Bilang eldest senior brother, siya ay may banayad na ugali at bukas palad na tinatrato ang mga tao. Ang kanyang kakayahan ay medyo mahusay sa iba sa sect, kaya ang mga elder sa sect ay may mataas na pag-asa para sa kanya. Naniniwala sila na siya lang ang umaasa nilang kandidato na makapasok sa Earth Realm sa nakalipas na 100 taon. Mayroong 4 na natatanging Great Realms sa mundong ito, na kilala bilang Mortal, Earth, Heaven, at Spirit. Higit pa rito, ang bawat Great Realm ay mayroong 9 na Minor Realm. Ito ay kung paano ikinategorya ng mga cultivator sa Divine Armament World ang kanilang lakas. Sa kasalukuyan, si Yang Kai ay nasa 4th grade Mortal Realm lamang. Dati niyang tinutupad ang mga inaasahan ng kanyang mga elder, nagsusumikap at naglilinang ng masigasig, gayunpaman, mula nang makilala niya ang isang batang babae 1 taon na ang nakalilipas nang siya ay tumatakbo sa labas, siya ay naging labis na umiibig sa kanya na ang kanyang buong buhay ay nabaligtad. Ilang araw lang ang nakalipas, ipinaglaban niya ang atensyon ng babaeng iyon dahil sa selos at nawala siya sa iba. Dahil dito, nanlumo siya at sinubukang lunurin ng alak ang kanyang kalungkutan. Ang impormasyong ito ay ang natagpuan ni Yang Kai mula sa mga alaalang pumasok sa kanyang isipan ngayon. Napakalinaw at parang buhay ang lahat, halos para bang nangyari sa kanya ang mga pangyayaring ito. Ako ba ay Yang Kai mula sa Voidland? O Yang Kai mula sa Void Spirit Sword Sect? Ang gulo ng kanyang iniisip. Alaw niyang naaalala si Shu Linggang na dinala siya sa pasukan ng Small Source World kung saan siya dapat ay pumasok para sa pagsasanay. Bakit bigla siyang nasa ganitong sitwasyon noon? Dagdag pa rito, ang kanyang lakas na kasing lawak ng dagat ay hindi na mapakilos. Malinaw niyang naramdaman na naroon pa rin ang kanyang kapangyarihan, ngunit pinigilan ito ng hindi maipaliwanag na puwersa. Ito ba ang Small Source World? Biglang naalala ni Yang Kai ang binanggit ni Shu Linggang bago siya pumasok sa Small Source World. Ang Small Source World ay isang kawili-wiling lugar. Huwag kang matarante kahit ano pang makasalubong mo sa loob. Ito ay tiyak na lubhang kawili-wili. Biglang naisip ni Yang Kai ang panahon na nagdala siya ng grupo ng mga subordinate para magsanay sa loob ng World Fruits. Bawat World Fruit ay natatangi. Halimbawa, nang pumasok siya sa ikalawang prutas sa mundo, siya at silang Qingshan ay naging mga kalawang na espadang bakal. Ito pala ay isang mundo ng mga espada. Nagkaroon din ng pagkakataon na ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay nag-transform sa monster beasts. Iyon ay isang mundo sa loob ng isang prutas kung saan pinamunuan ng monster beasts. Sa loob ng bawat world fruits na iyon, makakaalis lang si Yang Kai at makuha ang kanyang premyo kapag nahanap na niya ang paraan para makatakas. Tila ang pagkakaroon ng small source world ay talagang kapareho ng world fruit kahit na may malinaw na pagkakaiba. Nang pumasok siya sa small source world na ito, parang binigyan siya ng Divine Armament World ng bagong pagkakakilanlan bilang eldest senior brother of Void Spirit Sword Sect. Ito ang pagkakakilanlan na tinanggap ng buong mundo, kaya iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ay naging natural. Eldest senior brother, ano ang nangyayari sa iyo?
Pakiusap huwag mo akong takutin. Sigaw pa ng kaharap niya. Tumangala si Yang Kai, at pagkatapos na subukan ang lahat ng kanyang makakaya na ituon ang kanyang malabong paningin, sa wakas ay nagawa niyang makakita ng malinaw. Isang maliit at kaibig-ibig na batang babae ang nakatingin sa kanya na kinakabahan mula sa kabilang mesa, puno ng pag-aalala ang kanyang ekspresyon. Siya ay nasa 16 na taong gulang lamang, ngunit siya ay tila lubos na umunlad para sa kanyang edad, gaya ng binibigyang diin ng dalawang malalaking bundok sa kanyang dibdib. Nakasuot din siya ng light green na dress na yamakap sa kanyang eleganteng bewang. Guan Yingying, ang little junior sister ng Void Spirit Sword Sect. Ang kaisipang ito ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ikaw pala, little junior sister. Bulong ni Yang Kai, ang kanyang dila ay hindi sinasadyang nag-uutol sa kanyang mga salita. Kumusta ka, senior brother? Nag-aalalang tanong ni Guan Yingying. Saan ka masama ang pakiramdam? Pag. Ang sakit ng ulo ko. Inabot ni Yang Kai ang kanyang noo. Maghintay sandali, kailangan kong matino. Mabilis siyang tumango sa sinabi nito. Mabuti, mabuti, mabuti. Buti na lang basta tumigil ka sa pag-inom. Pagkatapos, tumalikod siya at tinawag. Mamili, magdala ng isang mangkok ng hangover na sopas. Agad namang tumugon ang kalapit na tindahan. Ilang sandali pa, isang mangkok ng mainit na hangover na sopas ang dinala. Personal na dinala ni Guan Yingying ang mangkok sa labi ni Yang Kai at pinakain siya. Samantala, hindi gumagalaw na nakaupo si Yang Kai habang sinusuklay niya ang lahat ng bagong impormasyon sa kanyang isipan. Kasabay nito, hinugot niya ang kanyang lakas para iwaksi ang nalalabing epekto ng alak. Kahit na ang kanyang paglilinang sa 4th grade mortal realm ay hindi maituturing na anumang kamangha-manghang bagay, hindi pa rin ito masama para sa isang miyembro ng nakababatang henerasyon. Ito ay hindi bababa sa sapat upang makatulong na mapabilis ang proseso ng paghinahon. Ang kinalalagyan niya ngayon ay tila nasa loob ng isang restaurant, isa na puno ng mga customer. Ang ilan ay mga ordinaryong tao habang ang iba ay mga cultivator. Ang mga taong ito ay sabay-sabay na umiinom sa maliliit na grupo ng 3 hanggang 5. Ang Divine Armament Tournament na gaganapin isang beses lamang bawat 100 taon ay tapos na sa wakas. Kapag nag-away ang mga masters, ang mga ordinaryong tao na tulad natin ang naghihirap. Iniisip ko kung gaano karaming mga buhay ang nawasak at kung gaano karaming mga tao ang nawalan ng kanilang mga tahanan sa panahon ng Divine Armament Tournament sa oras na ito. Isang boses ang nanggaling sa isa sa mga table sa gilid. Agad na naging interesado si Yang Kai at mabilis na binigyang pansin ang ambient na chismis. Walang makakatulong dito. Ang Divine Armament Tournament ay ang pinakamalaking kaganapan sa Divine Armament World. Nangyayari lamang ito isang beses bawat 100 taon. Higit pa rito, ang pagkapanalo ng isang Divine Armament ay nangangahulugan ng paggamit ng pinakamataas na kapangyarihan. Paanong hindi matutokso ang mga tao? Kung pag-uusapan, ang 10 dakilang Divine Armament ng ating Divine Armament World ay nagpapalit ng kamay tuwing 100 taon. Kailan matatapos ang mga laban na ito? Kung maaaring kolektahin ng isang taong lumalaban sa langit ang lahat ng 10 Great Divine Weapons, iyon ay maaaring wakasan ang kaguluhan sa lupaing ito. Anong biro? May sumigaw. Sinasabi na ang pagpino lamang ng isang Divine Armament ay nangangailangan ng walang katapusang lakas ng pag-iisip. Hindi banggitin na ang bawat Divine Armament ay lubhang mabangis at uhaw sa dugo. Kung ang paghahangad ng isang tao ay hindi sapat, ang isa ay magiging papel lamang ng Divine Armament. Sapat na mahirap na pinuhin ang isa lamang sa kanila, kaya sino ang posibleng mangolekta ng lahat ng 10? Matapos makinig sa usapan sa paligid, bahagyang kumunot ang noo ni Yang Kai. Ang Small Source World na ito ay tinawag na Divine Armament World. Higit pa rito, isang Divine Armament Tournament ang gaganapin tuwing 100 taon. Ang layunin niya sa pagpunta rito ay upang pinuhin ang isang bahagi ng source strength ng Small Source World upang mapahusay ang pamana ng kanyang miniature universe. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila ang Divine Armament Tournament ang susi. Marahil, makakakuha siya ng isang bahagi ng source strength ng Small Source World sa pamamagitan ng pagkuha ng Divine Armaments, 100 taon. Ito ay hindi isang maikling panahon, kaya dapat akong magkaroon ng sapat na oras upang linangin sa kapayapaan. At saka, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa labas ng mundo ngayon. Ang Small Source World ay katulad ng World Fruit, kaya naman, iba ang daloy ng panahon dito sa labas ng mundo. Ang 100 taon dito ay maaaring wala pang 1 taon sa labas ng mundo, marahil kahit 1 buwan lang. Hindi nagtagal ay nakapagdesisyon si Yang Kai. Kailangan kong magtanim ng masigasig. Sa 100 taon, sasali ako sa Divine Armament Tournament.
Martial Peak, Kabanata 4479. Nakikita ko ang kalamidad sa iyong kinabukasan. Binata, may nakikita akong maitim na marka sa iyong noo. Bukod dito, ang iyong titig ay mapurol at ang iyong essence spirit ay nawala. Natatakot akong may sakuna na dumating sa iyo sa lalong madaling panahon. Isang boses ang biglang pumasok sa tainga ni Yang Kai. Lumingon si Yang Kai sa gilid at nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harapan niya na nakangiti. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng isang mataas na sombrero at isang mahabang linan na Amerikana. May hawak din siyang cloth banner na may nakasulat na malalaking character para sa fortune telling. Lasing lang ang eldest senior brother ko. Anong kalokohan ang sinasabi mo, senior? Bago pa makasagot si Yang Kai, sumigaw si Wan Yingying na may masamang tingin. Nagtaas ng kamay si Yang Kai para pigilan siya at ngumiti sa matandang lalaki. Isang divination master. Sa kanyang mga alaala, mayroon talagang isang misteryosong grupo ng mga tao sa Divine Armament World. Hindi niya alam kung tumpak o hindi ang mga hula nila, ngunit hindi niya maiwasang maging interesado dahil ito ang unang beses niyang nakilala. Ang Old Master na ito ay talagang isang Divine Oracle. Nakikita ko ang 500 taon sa hinaharap at 500 taon sa nakaraan. Lahat ng nasa ilalim ng langit at nasa ibabaw ng lupa ay hindi lampas sa aking kaalaman. Walang hindi ko alam. Binata, kung nais mong lutisin ang sakuna na ito, kung gayon dapat mong hayaan ang Old Master na ipahayag ang iyong hinaharap para sa iyo. Baka iligtas ka nito. Siguradong malaki ang tiwala mo. Humalaklak si Yang Kai. Kung ganoon nga, bakit hindi mo hinulaan ang aking kapalaran para sa akin? Oo naman. Agad na nabuhayan ng loob ang Divine Oracle ngayong may sail na siya. Inilagay ang tela sa kanyang kamay sa isang tabi, umupo siya at nagtanong. Binata, gusto mo bang hulaan ko ang iyong sulat kamay o basahin ang iyong palad? Pasimplehin natin. Pakibasa ang palad ko. Gusto mo ba ang kaliwang kamay ko o kanang kamay ko? Hindi mahalaga. Ang panghuhula ng Old Master na ito ay hindi gaanong limitado. Ngumisi ang Divine Oracle, na nagpapakita ng isang subo ng naninilaw na ngipin. Si Wan Yingying ay nakatayo sa tabi ni Yang Kai, mukhang nag-aalangan. Gusto niyang sabihin sa kanyang eldest senior brother na ang grupong ito ng mga tao ay kumikita sa pamamagitan ng panloloko ng mga tao, kaya hindi na kailangang paniwalaan sila. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nagbago ang isip niya. Siya ay labis na nanlumo at nawalan ng pag-asa sa nakalipas na taon na bihira para sa kanya na magpakita ng interes sa anumang bagay, kaya hindi niya napigilan ang kanyang kalooban. Mawawalan lang tayo ng pera, ngunit sulit ito hanggat mapasaya nito ang panganay na senior brother. Sa pag-iisip na iyon, tahimik siyang tumingin sa Divine Oracle upang balaan siyang magsalita ng mabuti. Walang sinasabi kung napansin ng Divine Oracle ang kanyang hitsura habang hinawakan niya ang kamay ni Yang Kai at pinag-aralan ang mga linya sa kanyang palad na nakakunot ang noo. Bata, tila hindi maganda ang takbo ng iyong buhay at ang iyong landas ay puno ng mga sakuna. Kung tama ang Old Master na ito, nakatagpo ka ng isang bagay na nakakalungkot kamakailan, tama ba? Galit na nagsalita si Wan Yingying mula sa gilid. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Sinong hindi makakaalam ng ganyan? Haha. Mahinang tumawa ang Divine Oracle. Hindi siya naabala sa pagsisigawan nito at ipinagpatuloy ang kanyang pagsusuri hanggang sa bigla na lang siyang sumimangot na para bang may natuklasan siyang kakaiba at ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang marangal. Napangiti si Wan Yingying sa nakita at lihim na nanumpa sa sarili. Kung ang matandang umutot na ito ay gumawa ng isa pang bastos na pananalita, bubugbugin ko siya at itatapon. Old Master, mahinang tawag ni Yang Kai. Ang Divine Oracle ay tumitig sa kamay ni Yang Kai sa kanyang pagkakahawak saglit, na tila nanigas sa kanyang kinalalagyan. Maya-maya, dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Yang Kai at tumayo. Hinawakan niya ang telang banner na inilagay niya sa gilid ng mesa at umatras, ikinuyom ang kanyang kamao bilang paghingi ng tawad. Paumanhin sa pang-iistorbo ko sayo. Si Wan Yingying ay tumingin sa Divine Oracle ng may pagkalito, iniisip kung anong mga pakulo ang nilalaro ng matandang ito. Gayunpaman, pinanood niya ang matandang lalaki na umatras sa pintuan at tumalikod upang tumakbo palayo. Sinong makakaalam na may makakabangga siya? Ang taong iyon ay isang kahanga-hanga at gwapong binata na may hawak na malajade na babae sa kanyang mga bisig. Ang isang malaking kamay niya ay hindi mapakali na humaplo sa baywang ng babae. Nang bumangga sa kanya ang Divine Oracle, siya ay nahuli at natisod bigla. Galit na galit, hinawakan niya ang kwelyo ng matanda at sumigaw. Matandang aso, bulag ka ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo?
Paulit-ulit na humingi ng tawad ang Divine Oracle bago biglang tumangala sa binata at sinabing, "Bata, may nakikita akong maitim na marka sa iyong noo. Bukod dito, ang iyong titig ay mapurol at ang iyong essence spirit ay nawala. Natatakot ako na isang malaking sakuna ang dumating sa iyo sa lalong madaling panahon." Dahil sa sitwasyong ito, hindi na nakaimik si Wan Yingying. Samantala, lalong nagalit ang binata. Hinampos niya ng palad ang Divine Oracle at diretsyong itinulak ito sa lupa. Pagkatapos, humakbang siya at nagdagdag ng 2 pang sipa para sa magandang sukat. Ang kanyang mga padyak ay nagpahiyaw sa Divine Oracle sa matinding paghihirap. Matapos mailabas ang kanyang galit, sa wakas ay ngumisi siya ng marahas. "Ang lakas ng loob mong sabihin na isang malaking sakuna ang sasapitin ko. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng isang malaking sakuna." Ang Divine Oracle ay walang kapangyarihan na lumaban at maaari lamang na lumulutang sa nanginginig na bola. Sumigaw ang binata, bunot mo lahat ng ngipin niya. Ipakita sa kanya ang kahihinatnan ng pagsasalita ng walang kaparirikan. Oo. Agad na lumabas ang 2 attendant mula sa likuran ng binata. Kinuha nila ang Divine Oracle mula sa magkabilang gilid at kinaladkad siya sa gilid. Sa kabilang banda, pumasok ang binata sa restaurant kasama ang babae na mahigpit na nakayakap sa kanya. Agad na mutla si Wan Yingying. Tumayo siya sa tabi ni Yang Kai at hinawakan siya sa braso. "Eldest senior brother, umalis na tayo dali." Sino ang makakaalam na si Yang Kai ay hindi matitinag tulad ng isang bato? Hindi niya magawang igalaw ito. Malapit sa pintuan, inakay ng binata ang babae at ang kanyang mga katulong sa loob. Lumipad ang kanyang tingin sa paligid at agad na dumapo kay Yang Kai, dahilan para mapangiti siya ng makahulugan. Hindi ba iyon si Yang Kai mula sa Void Spirit Sword Sect? Napakabuti, nagkataon lang. Ang napakarilag na manikang babae na kanina pa humahadjejek sa kanyang mga bisig ay biglang nanigas sa mga salitang iyon. Nang lumingon siya para tingnan si Yang Kai, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging hindi mapakali at mahinang bamulong. "Young Master Zhang, ang lumang lugar na ito ay may mabahong kapaligiran. Punta tayo sa ibang lugar." Ang binata na tinatawag na Young Master Zhang ay ngumisi. "Ang lugar ba ay may mabahong kapaligiran? O, hindi ka ba comfortable pagkatapos mong makilala ang isang matandang magkasintahan?" Mukhang nahihiya ang babae ngunit hindi ibinuka ang kanyang bibig. Ngumisi siya. "Dahil nakilala mo ang isang matandang manliligaw, dapat mo siyang puntahan at batiin." Habang sinasabi iyon, kinaladkad niya ang babae sa kanyang mga bisig papunta kay Yang Kai at umupo sa tapat niya. Ang kanyang mga katulong ay kumalat upang bumuo ng isang linya sa likod niya, na nagbibigay ng isang kahanga-hangang aura. Tahimik na pinagmamasdan ni Yang Kai ang binata at lumutang ang impormasyon sa kanyang ulo. Ang taong ito ay si Zhang Yulin mula sa Tianluo Hall. Kung ikukumpara sa isang maliit na puwersa tulad ng Void Spirit Sword Sect, ang Tianluo Hall ay mas malakas. Ang mga cultivator sa Divine Armament World ay maaaring hatiin sa 4 na realms, Mortal, Earth, Heaven, at Spirit. Ang parehong inilapat para sa mga dakilang puwersa. Parehong Void Spirit Sword Sect at Tianluo Hall ang may Earth Realm Masters na namumuno sa kanilang sect, kaya sila ay maituturing na Earth Realm Great Forces. Gayunpaman, ang Earth Realm Masters sa Void Spirit Sword Sect ay nasa 3rd grade lamang. Sa kabaligtaran, ang Tianluo Hall ay mayroong ilang 9th grade Earth Realm Masters. Sa makatuwid, ang Tianluo Hall ay nakatayo sa ibang antas kumpara sa Void Spirit Sword Sect sa mga tuntunin ng parehong dami o kalidad ng mga Masters. Ang sinumang random na elder sa Tianluo Hall ay madaling maalis ang buong Void Spirit Sword Sect. Ang lakas ni Zhang Yulin ay bahagyang mas mataas kaysa kay Yang Kai, kaya walang gaanong pagkakaiba sa pagitan nila. Magkagayunman, ang kanilang mga katayuan at awtoridad ay magkaiba tulad ng gabi at araw na ang una ay isang inapo ng isang Tianluo Hall elder. Samantala, ang babaeng katabi niya ay tinawag na Joseon. Siya ay isang disipulo mula sa Zhou family. Nakilala siya ni Yang Kai at lihim na 9 love sa kanya nang lumabas siya upang magsagawa ng mga gawain sa nakaraan. Noong una ay naisip niya na siya ay isang maamo, mabait, at matalinong babae. Isang huwarang kasama. Sino ang makakaalam na si Zhang Yulin ay lilito ng wala saan? Nahaharap sa isang pagpipilian sa pagitan ni Yang Kai at Zhang Yulin, pinili ni Joseon ang huli. Iyon din ang pinakamalaking dahilan kung bakit nilunod ni Yang Kai ang kanyang kalungkutan sa alak kamakailan. Ang pagkakakilanlan na ibinigay sa akin ng Divine Armament World ay isang kabiguan. Bahagyang napabuntong hininga si Yang Kai. Sinabi ko na sa iyo na huwag ka nang magpapakita sa akin muli. Sinabi ko na rin sa iyo na sa tuwing nakikita kita, papatulan kita.
Akala mo ba nagbibiro ako? Malamig na tinitigan ni Zhang Yulin si Yang Kai. Maaaring ninakaw niya ang babae ni Yang Kai, ngunit wala rin siyang intensyon na patawarin si Yang Kai. Ang pagdating niya sa lugar na ito ngayon ay hindi isang pagkakataon. Ito ay sinadya. Anong pagkakataon? Hindi ko alam kung bakit naiinis ako kapag nakikita ko ang mukha mo. May paghihimok din akong bugbugin ka. Ngumisi si Yang Kai. Binigyan siya ng Divine Armament World ng bagong pagkakakilanlan na natural na dala ng maraming iba't ibang emosyon. Sa sandaling ito, napuno siya ng hindi maipaliwanag na galit nang makita niyang nakatayo sa harapan niya ang kanyang karibal sa pag-ibig. Nagulat si Zhang Yulin sa mga salitang iyon. Katulad nito, tumingin din si Zhou Sen kay Yang Kai nang may pagtataka mula sa kinatatayuan niya sa loob ng mga braso ni Zhang Yulin. Ang kanyang impresyon kay Yang Kai ay ang isang mainit at mabait na binata na nagtrato sa iba ng may kabutihang loob. Hindi pa niya nakitang ganito kaagresibo ang hitsura nito. Nagbigay pa siya ng pagpatay na layunin. Ang isang Yang Kai na tulad nito ay hindi pamilyar sa kanya. Ano ang sinabi mo? Inilapit ni Zhang Yulin ang kanyang tenga at nilapit ang kanyang ulo kay Yang Kai. Maaari mo bang sabihin iyon muli? Parang hindi kita narinig ng malinaw. Pa. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at walang sinabing sinampal ang kabilang partido. Ang kanyang palad ay dumapo ng husto sa mukha ni Zhang Yulin, na naging sanhi ng isang dagwang ngipin na lumipad palabas. Ang lakas ng impact ay nagpalipad kay Zhang Yulin sa himpapawid, umiikot ng ilang beses bago siya bumagsak ng husto sa lupa. Maging si Zhou Sen, na nakayakap sa kanyang mga bisig sa lahat ng ito, ay bumagsak sa lupa kasama niya. Sabay na umalangaw-ngaw ang dalawang hiyawan. Sila ay nagmula kay Wan Yingying, na nakatayo sa likod ni Yang Kai, at Zhou Sen ayon sa pagkakabanggit. Young Master Zhang. Ang mga katulong ni Zhang Yulin ay namutla sa pagkabigla at nagmamadaling humakbang pasulong upang tulungan siyang makatayo, nag-aagawan sa gulat saglit. Sa pasukan ng shop, ang gusot na Divine Oracle na may ilang bakas pa sa likod ay sumugod na may hawak na banner ng tela sa kanyang kamay. Sinulyapan niya si Zhang Yulin, na bumagsak sa lupa na may dugo sa kanyang bibig, at humagalpak ng tawa. Binalaan ka ng Old Master na ito na haharapin mo ang isang malaking sakuna ngayon, ngunit hindi ka naniwala sa akin. Ha, tingnan natin kung maniniwala ka sa akin ngayon. Pagkasabi noon ay tumalikod siya at tumakas na parang haligi ng usok. Tumayo si Zhang Yulin na may kaunting tulong mula sa kanyang mga attendant, pakiramdam na parang namamaga ang kalahati ng kanyang mukha. Malakas na umiling, tinitigan niya si Yang Kai na may halong pagkabigla at galit. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Walang pakialam na sumagot si Yang Kai. Humihingi ako ng paumanhin. Iniunat mo ang iyong ulo hanggang sa dumapo ang aking kamay dito nang sinubukan kong lumiko. Eldest senior brother, kailangan na nating umalis. Sabik na sabik si Wan Yingying na ang kanyang kutis ay nakamamatay na mapatla. Buong lakas niyang hinayla ang braso ni Yang Kai. Noong una niyang nakita si Zhang Yulin, gusto niya kaagad na kaladkarin si Yang Kai palayo. Sa kasamaang palad, nabigo siyang gawin ito. Sino ang makakaalam na ang mga bagay ay magkakaroon ng ganoong pagliko? Hindi ako makapaniwala na sinaktan ng eldest senior brother si Zhang Yulin. Ngayon na ang mga bagay-bagay ay hindi na makontrol, walang paraan upang malutas ang bagay na ito ng mapayapa. Gusto mong umalis, nagalit si Zhang Yulin. Bakit nakatayo ka pa rin sa paligid na walang ginagawa? Kunin sila, baliin ang paa ng bastos na iyon. Gusto kong magdusa siya. Agad na sumugod ang kanyang mga kasambahay mula sa kanyang likuran. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng kanyang lakas at ni Yang Kai dahil si Yang Kai ay nasa 4th grade mortal realm habang siya ay nasa 5th grade mortal realm. Hindi dahil mas mahusay ang kanyang kakayahan kaysa kay Yang Kai, ngunit sa halip ay mayroong mas maraming mapagkukunan ang Tian Luohol, kaya nakatanggap siya ng mas mahusay na suporta. Gayunpaman, ang mga attendant na dinala niya ay nasa 8th grade o 9th grade mortal realm. Maaaring wala sila sa Earth Realm, ngunit hindi sila malayo dito. Eldest senior brother. Ang maliit na mukha ni Wan Yingying ay kasing puti ng saplot at ang kanyang maliit na katawan ay bahagyang ng inag. Bagamat labis siyang natakot, tumayo siya sa harap ni Yang Kai. Bilasan mo, pipigilan ko sila. Tumawa si Yang Kai at tumayo, hinayla siya sa likod niya. Narito ang iyong eldest senior brother. Hindi mo na kailangang sumulong. Tumayo ka lang dyan at manood. Dito magsisimula ang paglalakbay ko sa mundong ito. Seng. Kasunod ng mahinang tunog, isang liwanag ng espada ang samilaw sa kanyang mga mata. Tumingin si Yang Kai sa mahabang espada sa kanyang kamay at nagbigay ng gulat na bulalas. Oh, may espada pala ako. Mukhang maganda ang pakikitungo sa akin ng mundong ito. Martial Pick,
Kabanata 4480. Malinis at maayos. Ang Void Spirit Sword Sect ay natural na nakatutok sa sword daw, kaya natural lang na ang mga disipulo ay nagdadala ng mga espada. Hindi alam ni Yang Kai ang katotohanan ito at hanggang sa likas niyang iginuhit ang kanyang talon ay natuklasan niyang mayroon siyang espada. Chi. Umalangaw-ngaw ang mahinang mga saksak habang ang isa sa 8th grade Mortal Realm Masters na sumugod kay Yang Kai ay natigilan sa kinauupuan at tumingin sa kanyang dibdib. Isang mahabang espada ang tumusok sa kanyang dibdib at ang matinding sakit ay kumalat mula sa kanyang puso. Ikaw. Inangat ng attendant ang kanyang ulo at hindi makapaniwalang tumingin kay Yang Kai. Hindi niya naiintindihan ang nangyari o kung paano siya nasaksak ng espada. Pangsan. Ang mga ekspresyon ng iba pang mga attendant sa malapit ay nagbago ng husto. Sa kanilang pananaw, tila hindi sinasadyang nasandig ng attendant na ito na tinatawag na pangsan ang sarili sa longsword ng kabilang partido. At, ito ang kinalabasan ng aksidente. Chi. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang espada, na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo sa lahat ng dako. Pagkatapos, namutla si Pangsan at bumagsak ang mukha una sa lupa. Hinahanap mo si kamatayan. Galit na galit ang iba pang mga katulong. Mayroong ilang 8th grade at 9th grade Mortal Realm Masters na umaatake sa isang nag-iisang lalaki sa 4th grade Mortal Realm, kaya paano sila aksidenteng napatay ng kanilang kalaban? Isa itong malaking kahihiyan sa kanila. Nagngangalit na galit, pinaikot nila ang kanilang lakas at inilabas ang kanilang mga sandata para umatake mula sa magkabilang panig. Ang isang away ay biglang sumiklab at isang tao ang namatay. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa restaurant at mabilis na nagsitakas ang lahat sa labas. Maging ang tindera at mga kamay ng tindahan ng restaurant ay nawala ng walang bakas. Sa loob ng restaurant, si Yang Kai at ang mga attendant ay nasa lalamunan ng isa't isa. Kumikislap ang mga ilaw ng espada habang umatras si Yang Kai habang pinoprotektahan si Wan Yingying sa likod niya. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang espada upang labanan ang mabangis na pag-atake na patuloy na umuulan sa kanya. Walang katapusang umalangaw-ngaw ang mga tunog ng mga espada na nagsasalpukan sa isa't isa. Si Yang Kai ay nagdusa mula sa epekto ng lahat ng suntok na dumapo sa kanya, at dahil dito, ang kanyang mga braso ay naging manhid at ang kanyang sigla ay umikot ng husto. Ang kanyang paglilinang ay walang kapantay para sa kanyang mga kalaban, kaya siya ay tiyak na magdusa sa kanilang mga kamay. Siya ay nasa isang dahado sa isang harapang paghaharap at ang kanyang mahabang espada ay patuloy na nanginginig, halos parang ito ay maipapalipad anumang sandali. Chi. Isa pang mahinang tunog ng saksak ang umalangaw-ngaw habang ang isang attendant sa 9th grade Mortal Realm ay huminto sa kanyang paglalakad at hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang dibdib. Agad na nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Siya ay nagdusa ng parehong kapalaran bilang pangsan. Tinuhag siya ng espada ni Yang Kai sa dibdib at diretsyong tumusok sa kanyang puso. Bago niya maintindihan ang nangyari, naramdaman niya ang isang malaking invisible na kamay na pumipiga sa kanyang puso. Lahat ng sigla sa kanyang katawan ay mabilis na naubos at siya ay bumagsak sa lupa. Nagulat at kinilabutan ang natitirang dalawang attendant. Hindi nila maintindihan kung bakit parang may hilig ang mga kasama nila na diretsyong tumakbo sa espada ng kalaban ngayon. Ang batang lalaki sa tapat nila ay malinaw na mas mahina kaysa sa kanila, ngunit nagawa niyang patayin ang dalawa sa kanilang mga kasama sa kakaibang paraan. Sa halip na patayin ni Yang Kai, mas mabuting sabihin na ang kanilang mga kasama ay ibinaon ang kanilang mga sarili sa espada ng kalaban sa kanilang sarili. Mahina, masyadong mahina, ang ekspresyon ni Yang Kai ay puno ng kawalang kasiyahan. Ang katawan na ibinigay sa kanya ng Divine Armament World ay napakahina kaya hindi niya matiis na tingnan ang kanyang sarili. Kung ikukumpara sa lakas ng kanyang orihinal na katawan, itong Yang Kai ng Void Spirit Sword Sect ay walang pinagkaiba sa isang langgam. Nagawa lamang niyang patayin ang dalawa sa kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang napakaraming karanasan at husay. Bagamat hindi niya magagamit ang kanyang aktwal na lakas sa lugar na ito, malaya niyang magagamit ang mga diskarteng hinasa niya mula sa napakaraming taon ng pakikipaglaban. Hindi mahalaga kung ang kalaban ay mas malaki sa bilang o mas malakas kaysa sa kanya, ang pagpatay sa kanila ay hindi mahirap hanggat maaari niyang samantalahin ang mga panandaliang pagkakataon sa harap niya upang kumilos. Ang mga attendant na ito sa 8th grade at 9th grade Mortal Realm ay maaaring mayroong spirit chi na nagpoprotekta sa kanilang mga katawan, ngunit makakahanap siya ng mga bukas sa mga kritikal na sandali at iposisyon ang kanyang longsword upang maipako nila ang kanilang sarili sa kanyang espada ng mag-isa. Sa halip na sabihin na pinatay sila ni Yang Kai, mas mabuting sabihin na ang sarili nilang lakas ang pumatay sa kanila. Kaya naman, sa paningin ng mga tagalabas,
ang 2 taong namatay na iyon ay parang nagpakamatay. Ito ay lubhang kakaiba. Si Zhang Yulin ay may kasamang 6 na attendant. 2 sa kanila ang nagpunta upang itapon ang Divine Oracle at ang kanilang kasalukuyang kinaroroonan ay hindi alam. Sa natitirang 4, 2 ang napatay ni Yang Kai. Sa makatuwid, 2 na lang ang natira. Ang 2 natitirang attendant na ito ay na-freeze sa kanilang kinalalagyan, takot na kumakalat sa kanilang mga mukha. Nawala na ang kalmadong tingin nila kanina. 2 sa kanilang mga kasama ay mabilis na napatay. Mas kakaiba kung hindi nila napagtanto na may kakaiba kay Yang Kai. Kaya lang, si Yang Kai ay nasa 4th grade mortal realm lamang kahit paano sila tumingin sa kanya. Hindi pa banggitin, ang pagbabago-bago ng spirit chi na pumapalibot sa kanyang katawan ay mas mahina kaysa sa kanila. Sa isang nakamamatay na labanan, ang pag-aatubili ay ang pinakamalaking kapintasan ng isang tao. Pinisil ni Yang Kai ang kanyang espada at malamig na tumikim. Nang gumalaw ang kanyang katawan, matapang siyang nagkusa na dumiretso sa 2 iyon at ang kanyang espada ay kumikislap ng napakabilis na walang makatakas sa abot nito. Ang 2 natitirang attendant ay namutla sa gulat at nagmamadaling ipinagtanggol ang kanilang sarili, gayunpaman, ang labis na nagpalungkot sa kanila ay kahit na ang kanilang lakas ay malinaw na mas malaki kaysa sa kanilang kalaban at ang kanilang spirit chi ay masiksik kaysa sa kanya, ang figure sa kanilang harapan ay madulas na parang igat. Hindi nila mahawakan ang kanyang posisyon at sa halip ay sila pa ang nagsiwalat ng mga kapintasan dahil sa takot at pagkabalisa sa kanilang mga puso. Ilang sandali pa, may 2 karagdagang bangkay sa restaurant na may mantsa sa lupa ang dugo. Ang isang pamilya ay hindi dapat paghiwalayin. Pinunasan ni Yang Kai ang dugo sa kanyang talam. Ang longsword sa kanyang kamay ay pitted at nasira sa buong haba nito dahil hindi ito kakaibang sandata. Isa lang itong mortal grade longsword, kaya pagkatapos makipaglaban sa 4 na 8th grade at 9th grade mortal realm masters, ang espada ay nasa limitasyon nito. Gayunpaman, tumangala si Yang Kai kay Zhang Yulin, para lamang makita na ang huli ay lubos na natulala. Noong unang magsimula ang labanan, si Zhang Yulin ay masiglang sumigaw ng mga provokasyon mula sa gilid, ngunit nang isa-isang bumagsak ang kanyang mga attendant, ang takot sa kanyang mukha ay biglang lumakas. Sa sandaling ito, nabigla siya sa kaibuturan. Siya ba talaga si Yang Kai na nag-grovel at hindi nang ahas na magsalita sa harap ko? Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Halos surreal ang pakiramdam ng lahat. Maging si Josen sa tabi niya ay puno ng pagdududa. Nang makitang papalapit si Yang Kai ng hakbang-hakbang, agad na natarante si Zhang Yulin. Lumayo ka. Ayaw mo bang putulin ang mga paa ko? Paano mo tatagain ang mga paa ko kung hindi ako lalapit? Tahimik na tinitigan ni Yang Kai si Zhang Yulin, pinipigilan ang galit sa kanyang puso. Binigyan siya ng Divine Armament World ng bagong pagkakakilanlan na kasama ng sarili nitong mga emosyon. Napakatotoo ng mga alaalang ito na naramdaman niya na para bang ang mga iyon ang aktwal niyang mga karanasan sa buhay. Ako. Nagbibiro lang ako. Si Zhang Yulin ay nanginginig sa takot. Bigla na lang, nakita niya si Josen na nakatayo sa tabi niya, namumutla sa takot. Walang pag-aalinlangan, dali-dali itong tinulak sa harapan niya at sumigaw. Hindi mo ba gusto ang babaeng ito? Ibabalik ko siya sayo, basta wag kang lalapit sa akin. Naitulak si Josen ng napakalakas kaya natisod siya at napasandal sa dibdib ni Yang Kai, na naging dahilan upang mas pamatla ang kanyang kutis kaysa dati. Nang tumangala siya, ang tanging nakita niya ay si Yang Kai na malamig na nakatingin sa kanya. Hindi pamilyar ang titig kaya hindi siya makapaniwala sa nakikita. Chi. Biglang tumusok ang sakit sa dibdib niya. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang dulo ng isang espada na tumutusok sa kanyang likod at nakausli sa kanyang dibdib. Ang espada ay tumagos sa kanyang katawan upang tumusok sa tiyan ni Yang Kai. Ha 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 ha. Nagmula sa likuran niya ang hysterical na tawa ni Zhang Yulin. Maglakas loob ka bang kumilos ng mayabang sa harap nitong iyong master? Tingnan natin kung makakaligtas ka niyan. Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Wan Yingying. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay nagbigay ng galit na galit at itinaas ang kanyang espada upang laslasin ang isang bagay sa likod ni Josen. Isang liwanag ng espada ang kumislap at ang ulo ni Zhang Yulin ay lumipad sa kalangitan. Nanatili sa kanyang mukha ang kanyang marahas at matagumpay na ekspresyon habang ang kanyang walang ulong bangkay ay bahagyang umindayog bago dahan-daang bumagsak sa lupa, dugong bumubulwak mula sa kanyang leeg na parang fountain. Nanlumo si Josen sa mga bisig ni Yang Kai. Napaatras si Yang Kai ng 2 hakbang at dahan-dahang inihiga siya sa lupa. Lumamlam ang kanyang tingin, ngunit tinitigan niya si Yang Kai at bamulong. Pasensya na. Sumugod si Wan Yingying at agad na nakita ang sugat na tumatama sa dibdib ni Josen.
Ang mahabang espada ni Zhang Yulin ay direktang dumaan sa dibdib ni Joseon at tumagos sa kanyang puso. Sa gayong mga pinsala, wala nang pag-asa para sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin ang pangungusap na iyon, dahan-daang pumikit ang kanyang mga mata at nawala ang kanyang aura. Ang baho ng dugo ay hindi kapani-paniwalang malakas sa loob ng restaurant, na tumatagos sa hangin at naging sanhi ng pagbuga ng isa. Eldest senior brother, okay ka lang ba? Kinakabahang sumulyap si Wan Yingying kay Yang Kai at nakita niya ang isang patch ng pula na dahan-daang kumakalat sa kanyang tiyan at nabahiran ang kanyang damit. Ang huling pag-atake ni Zhang Yulin kung saan ginamit niya si Joseon bilang isang distraction ay nakasugat kay Yang Kai. Hindi lang iyon. Ang magkabilang manggas ni Yang Kai ay kinulayan din ng pulang dugo, bunga ng pagkapunit niya sa kanyang mga kalamnan mula sa kanyang naunang labanan. Nang kalabanan ng 4 na attendant ni Zhang Yulin, pinatay sila ni Yang Kai sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang napakaraming kakayahan. Gayunpaman, ang agwat sa kanilang paglilinang ay nagdulot sa kanya ng ilang pagkalugi. Ang lakas ng pag-urong na bumalik sa kanya ay naging madugong gulo ang magkabilang braso niya. Ayos lang ako. Kinaway-kaway niya ang kanyang kamay habang nagpadala ng isang komplikadong tingin kay Joseon, na nakahandusay sa lupa. Kakaiba talaga ang mundong ito. Hindi ko pa nakilala ang Joseon na ito, ngunit napuno ng kalungkutan ang aking puso na makita siyang namatay sa harap ko. Ang dahilan kung bakit siya nasugatan ni Zhang Yulin ay dahil ang isang ripple ay hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang puso nang si Joseon ay itinulak sa kanyang mga bisig. Ang pakiramdam na iyon ay nag-iwan sa kanya sa pagkabigla ng ilang sandali. Sobrang dumudugo ka, paano mo masasabing ayos ka lang? Napaluha si Wan Yingying. Dali-dali niyang hinalungkat ang maliit na bag ng tela sa kanyang baywang at naglabas ng isang bote ng mga table tas. Inilabas niya ang isang tableta mula sa bote, pinasok niya ito sa kanyang bibig. Pagkatapos, kumuha siya ng pulbos na panggamot, pinunit ang kanyang damit, at tinulungan siyang ilapat ang pulbos sa kanyang mga sugat. Habang ginagamot ang mga sugat nito, sinuri din nito ang tindi ng mga sugat nito at nadiskubre na sugat lamang sa laman ang saksak sa tiyan nito. Hindi pa ito nakakalagpas ng 3 sentimetro sa kanyang balat. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Eldest senior brother, kailangan nating bumalik agad sa sekta. Hindi na tayo dapat magtagal dito. First time niyang makakita ng napakaraming tao na namamatay at napakaraming dugo ang Dom anak. Sa kabila noon, saglit lang siyang nakaramdam ng takot bago niya napagtanto na kailangan na nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Si Zhang Yulin ang pinapabore na inapo ng isa sa mga elder sa Tianluo Hall, kaya hinding-hindi papabayaan ni Tianluo Hall ang bagay na ito ngayong namatay na siya sa mga kamay ni Yang Kai sa isang lugar na tulad nito. Bukod dito, ang bayang ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Tianluo Hall. Sa sandaling kumalat ang balita tungkol sa insidenteng ito, tiyak na dadagsa ang mga miyembro ng Tianluo Hall upang palibutan at supulan sila. Ang puso ni Wan Yingying ay napuno ng pag-aalala. Ang eldest senior brother ay nagdulot ng napakalaking gulo. Paano natin lulutasin ang insidenteng ito? Tumanggo si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Mabilis na inayos ng dalawa ang kanilang mga gamit at mabilis na lumabas ng restaurant. Habang naglalakad sa kalye, bigla siyang nakaramdam ng kung ano at lumingon siya para tumingin. Ang Divine Oracle ay nakatayo sa sulok ng kalye na may bagbog at namamaga na mukha. Hinahaplos niya ang kanyang balbas at nakatingin sa direksyong ito na may hindi nababasang ekspresyon. Nang magtama ang kanilang mga tingin ay yumuko siya ng malalim. Ang kanyang saloobin ay agad na naging pambabula at siya ay patuloy na yumuko ng magalang na may nakakuyom na kamao. Itong matandang lalaki. Nakakatuwa, may napansin ba siya? Binawi ni Yang Kai ang kanyang tingin at sinundan si Wan Yingying sa kwadre ng mga kabayo upang kunin ang kanilang mga saksak. Pagkatapos, naglakbay sila sa direksyon ng Void Spirit Sword Sect na matatagpuan ilang dosenang kilometro ang layo. Sa mundong ito, tanging ang mga masters sa Heaven Realm at higit pa ang maaaring lumipad. Ang mga nasa Mortal Realm at Earth Realm ay walang kakayahan sa gayong mga gawa. Sa makatuwid, karamihan sa mga tao ay maaari lamang maglakbay sa pamamagitan ng kabayo. Magkagayunman, kahit na ang mga nasa Heaven Realm ay hindi pipiliin na lumipad maliban kung ito ay isang emergency dahil ang paggawa nito ay nakakonsumo ng masyadong maraming spirit chi, na nagpapahirap sa paglipad para sa mahabang panahon. Tanging ang mga nasa spirit realm lang ang lilipad ng walang pakialam sa mundo.